halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Wala, hindi maapektuhan. Maaapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng vice presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So, hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Noon pa natin sinasabi, lahat ng sinasabi ng Vice Presidente, halos doon. Fake news. Ano pa ba ang dapat sagutin pa ng Pangulo kung kayong mismo taga-media alam nyo na ang lahat halos ng sinasabi ng Vice Presidente ay fake news? Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi para tayo mag-announce na ikay tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila at pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin at pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga, tigas na ang kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang Vice President ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo.
wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako
para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na na tatakbo siyang presidente. So mukhang walang inatupag itong si Vice President Sara Duterte, hindi ang pamumulitika niya para sa 2028. No? Pangalawa, ano bang maasahan sa isang Duterte presidency na naman? No? Yung mataas na presyo ng bilihin, lalo na ng bigas, yung vice tarification law, yung mas mataas na buwis sa train at saka sa create, yan ang mga legacy ni Duterte. Bukod pa dun sa pagiging tuta ng China. So, galing tayo sa isang pangulo na mamamatay tao na Duterte. Ngayon naman mayroong Duterte na mandarambong na kailangang humarap sa impeachment dahil sa pagwaldas sa confidential funds. Kaya dapat talaga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo at hindi na mabutol muli ang sambayang Pilipino. Well, talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. No? Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya kuno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President noong 2022. I'm sure you've heard about VP Sara and her announcement. Yeah, you did post Running something on for social media president. kanina. Any idea kung bakit ganito yung timing ni VP Sara for her announcement? Well, okay, I will be very clear. I have not had the occasion to talk to VP Sara since the announcement. But I'm sure this has to do with the impeachment. Magkakalinawan na tayo kung sino talaga ang pwedeng pagkatiwalaan ni VP Sara. We all know na walang kahit sino, if elections were to be held today, that can defeat Inday Sara in an honest-to-goodness elections. No? So I think the decision to declare her candidacy now is to give notice to members of Congress and the Senate that she will be a contender for the 2028 elections and that they better watch out. No? Because kung as usual, sila ay boboto because binili ang kanilang mga boto, think again because this woman will almost certainly become president if honest elections are to be held. So I understand what you're saying na kung binili ang boto, this is a reminder to you. But at the same time, the other side of the coin seems to sound like, watch out, kasi kung manalo ito, patay kayong lahat. It's Babawian payback kayo. time. That's also how it sounds. Well, there's nothing wrong with that because that's politics. We all know na may mga malalakas na kandidato, may mga mahihinang kandidato, at kung sila ay magpapabili ng kanilang mga boto, think again because the politician's concern is always staying in office, and when you're enemy of the soon-to-be president, that's not good politics.